Kamatayan ay hindi naligaya. Inako mong lahat ng kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay ko ang pinalay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ang ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng paturusan. Pinsan mo ang lahat patungo sa Ama. Salamat, Jesus. Sa'yo kami ang gawa. Dito sa galong nalaman, kulang ng isang naman, dito ko at iinaan. Liwanag ng araw at kalawan, walang hanggang kapisan, biyaya mo lang. Purihin ka, Jesus. Purihin ka. Susukuhin sa'yo, umahaw. Kamatayan ay hindi naligaya. Inako mong lahat ng kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay ko ang pinalay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ang ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng paturusan. Pinsan mo ang lahat patungo sa Ama. Salamat, Jesus. Sa'yo kami ang gawa. Dito sa galong nalaman, kulang ng isang naman, dito ko at iinaan. Liwanag ng araw at kalawan, walang hanggang kapisan, biyaya mo lang. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ang ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng paturusan. Pinsan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus. Sa'yo ang dakilang gawa. Dahil sa'yo ang ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat paturusan. Pinsan mo ang daan
sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawain. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat ng pagdurusa. Bilisan mo ang hinaan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Bilisan mo ang hinaan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Hallelujah! Kaibigang tapat at sandigan, sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Ika'y supati ang pag-ibig mo. Mga pangako iwanag at kamay, sa bawat sandali may pag-asa at pagdunan. Mga pangako mo, kagaya nito'y kalan, nananatili ang langis na kalikasan. Mga pangako mo, lumalapit sa'yo kagandahan, walang alinlangan.
nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, huwag magkakabahan. Sa bawat sandali, may pag-asa at buhay. Mga pangako mo, ay ako'y dalang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at buhay. Mga pangako mo, ay ako'y dalang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po ngayon ay muli magkakasama-sama para po sa isang mahalagang gawain. Para po sa ating Panginoon ay ang kanyang pag-aaral ng salita niya. Purihin ng Panginoon at isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat na kasama po natin ngayon sa Bible study. Purihin ng Panginoon sa buhay niyo po at patuloy na kayo ay masigasig na sumasama sa mga ganitong gawain, hindi lamang para makapag-aral, bagkus ito ay isang instrumento ng ating Panginoon upang tayo ay patuloy na matuto at makilala natin kung sino ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran at sinasamba. So muli, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sabi nga po sa tema ng ang ating simbahan ngayong taong ito, yung matuwid kay Kristo. Yan, sabi diyan na matuwid kay Kristo 2025. Kaya nga sabi diyan na yung magpakumbaba tayo, tumutungo sa Diyos, winawaksi ang kasalanan, at dumudulog sa panalangin. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi po diyan sa Kawikaan 14:34, ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. So parang talaga napapanahon po yung tema po, yung binigay na salita ng Diyos sa ating mahal na pastor na yung sa aklat po ng Kawikaan, kasi parang nakikita na ho natin to na pangyayari sa ating bansa. Sabi niya, ang katuwiran ay nagpapadakila ng isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa mga nangyayari po sa paligid natin, masabi talaga natin na mukhang nangyayari na. Talagang kumikilos ang Panginoon na talagang nabubunyag yung mga katiwalian, yung mga kamalian para talagang maunawaan natin at patuloy tayong manalangin para sa ating bansa. Kasi nga po, alam natin na ang ating bansa ay gagamitin talaga ng Panginoon. Ito ay magiging sentro ng pagpapakalat ng kanyang salita. Tayong mga pinili niya, tayong mga anak niya,
yan yung isang malaking role natin. So, bago tayo mag-umpisa, batiin natin yung mga nandito. Mas magandang binabati yung mga kasama natin dito. Ito yung mga early bird, si Sir Georgie, isa to sa mga kabataan sa Pura, isang mapagpalang gabi sa inyo dyan. Regards kay Pastor Elmer at sa mga kapatiran dyan, lalo na sa mga kabataan. Ako, napakaganda ng ituturo sa atin ni Lord, lalo na sa mga kabataan. Purihin ng Panginoon. Ganun din kay Brother Nel, mapagpalang gabi sa iyo, regards sa buong pamilya. Nakahanap na ba tayo ng malilipatan? Dito, nagtitingin din tayo na saswak doon sa budget natin, purihin ng Panginoon. Nandito din si Sir Richel. So mapagpalang gabi po. Salamat po sa Panginoon sa buhay niyo at kayo po ay aming kasama sa gawain ito sa pag-aaral ng kanyang salita. Nandito rin yung tagapanguna ng ating dawn prayer, si Ninang Irma. Mapagpalang gabi po sa inyo dyan. Ayan, bumabati sa mga kapatiran si Ninang Irma. Regards po kay Ninong June at sa buong Talag family. Nandito din ito. Isa to sa mga early bird ng ating Bible study. Pag pumasok tong si Sir Demalin, kasunod na niya ang kanyang kabiyak. Kaya po rin ng Panginoon si Sir Demalin sa mga kapatiran dyan. Gayun din, yan, siyempre, sabi ko nga sa inyo, si Brother Marlon naman. Mapagpalang gabi po sa inyo. Kamusta po kayo? Matagal-tagal na rin po kaming hindi nakakapanik dyan at nakakapasal din po dun sa lugar po namin. Sana loobin po ni Lord one of these days pag kami po ay nakapanik, sana madaanan ko po or makita ko po kayo sa inyong tahanan. Dito din yung ating isang napakasipag na kabataan, si Sir Crisel. Good evening sa iyo dyan at patuloy na pagpapala ang ipagkaloob sa inyo ng ating Panginoon, lalo na po siyempre po sa inyong lugar, purihin ng Panginoon kasi yung flood control project ng Marikina mukhang effective talaga. Kumbaga, nilolob ni Lord na maisaayos para dumating man na tag-ulan, andun na yung inyong kapayapaan, hindi na kayo ninenervous na makakailangan na naman lumikas. So, purihin ng Panginoon sa buhay mo, si Sir Rizal, sa tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon. And then, kay si Sir Emmy, kay Ate Emmy, ang ating ministry head ng prayer ministry. So, salamat sa inyong mga panalangin, gayon din sa pangunguna sa mga kapatiran sa umaga, lalo na sa gabi sa prayer meeting. Kaya muli, imbitahan po ang lahat. Samahan niyo po kami sa ating mga prayer meeting. So regards po sa buong pamilya Melendez. Siyempre, andyan din ako. Bumabati din si Nanay Soli. Purihin ng Panginoon sa buhay niyo, sa talagang napakaganda or ang buhay niyo po ay talagang nagiging isang buhay na patotoo. Lalo na nung na-share nyo rin yan nung kayo po ay naatasang manguna sa Bible study 2 Sundays ago. Purihin ng Panginoon sa buhay nyo. Kaya talagang pagka patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon, yung God's provision talagang nandun. Hindi man binibigay ni Lord yung talagang naisin natin, pero ang ibinibigay ni Lord yung mas mabuti para sa atin. Purihin din ng Panginoon kay Sister Chloe. Yan, bumabati sa mapagpalang gabi po. Din po sa inyo, sa buong Villanueva family. Salamat po sa buhay ninyo at kayo po ay aming nakakasama sa ganitong gawain. Nandito din si Sister Luz. Ayan, tuwing umaga, nakakasama din po ito sa dawn prayer. Mapagpalang gabi po sa inyo dyan, sa lugar po ninyo at patuloy na kayo ay ingatan at patuloy na bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Hindi lang tayo pang local, meron din ho tayo pang international from Dubai. Isang mapagpalang tanghali o araw sa inyo dyan, Ate Aster. Dito sa amin, dito sa Pilipinas, dito sa Cainta, kanina lamang po malakas ang ulan. May bagyo po ata nasa Aurora po ata, although signal number 1, pero purihin ng Panginoon kasi hindi naman po malakas ang ulan. Kasi nga po, di ba, pagka may bagyo, humihila ng habagat, mas dito sa Metro Manila, mas nakakatakot pagka may habagat kasi ibig sabihin, mas malakas ang ulan or tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kaya binabaha yung mga mabababang lugar dito sa NCR. Purihin ng Panginoon, regards po din sa inyong mga anak dyan, kay Brian, hindi kami nagkikita ni Brian, regards po sa buong pamilya ninyo.
At patuloy na ingatan po kayo ng Panginoon dyan, Ate Aster. God bless po. And din si Sir Corazon, mapagpalang gabi po sa inyo. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pagdalo ninyo sa mga gawain, gayon din sa ating Bible study. Yan, purihin ng Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Muli pagbati po sa mga makakapanood nito. Kasi may mga ilan na rin, gani si Brother Jimmy, nakita ko nakatunghay din isang mapagpalang gabi sa inyo dyan sa Upper Bulelac. Gayon din from Bicol, si Mamu. Si Mamu, kailan po ang balik nyo rito or kailan ang uwi nyo rito? Parang baliktad. Kailan kayo magbabakasyon dito? Puri na pangalan. Si Mamu po, isa po yung mami po ni Sister Jane. So, regards po sa pamilya po Pantan dyan sa Ligaw, Albay. Nandito din si Kuya Boyet. Boyet, mapagpalang gabi. Salamat sa Panginoon sa buhay mo, patuloy na ingatan ka, heads of protection sa iyong pagbiyahe-biyahe, at siyempre sa buong Resos family. Ayan, bumati nga si Kuya Jimmy. Kuya Jimmy, isang mapagpalang gabi sa iyo. Kailan ba ang pagtugtog mo uli kay Lord? Purihin ng Panginoon. So, yan, muli, isang mapagpalang gabi sa inyo o mapagpalang araw sa mga makakapanood nito after po ng ating live na pag-aaral ng salita ng Diyos, kasi po ito ay recorded at mapapanood at pwede nyo rin pong balikan kung gusto nyo pong balikan sa ating Facebook page. Kaya napakaganda ng technology na ating minamaximize, ginagamit natin sa kabutihan, siyempre, higit sa lahat, sa gawain ng ating Panginoon. So, bago po tayo mag-umpisa sa ating gawain, tayo po muna ay manalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kami pinupupuri at papasalamat sa oras na ito na kami po, Panginoon, na itinipon ninyo virtually upang makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat sa buong araw na nagdaan na kami po ay inyong iningatan, pinatubayan sa aming paglabas sa aming mga tahanan, patungo sa aming mga trabaho, sa pag-asikaso ng mga kapatiran, sa kanilang mga negosyo at sa mga personal nilang gawain. Maraming salamat sa kalakasan na pinagkaloob niyo sa amin, karoon mga katalino at abilidad upang magampanan po namin ang aming tungkulin sa buong maghapon. At patuloy, Lord, na kami sa inyo lamang po nagtitiwala, Panginoon, at patuloy na lumalapit ng may pagpapakumbaba. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa po namin pagkakasala, sa mga naisip po namin, nagawa po namin, nasambit po na aming mga labi, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan, maging sa aming kapwa, Panginoon. Patawarin niyo po kami pagkalinisin ang aming puso at isipan ng makapanang dugo ng aming Panginoong Hesus upang maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa inyo. Sa pangalan ni Hesus. Kaya Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala ang aming gawain. Patuloy na bigyan niyo po ng karunungan at katalinuhan ang mga kapatiran na naririto at makakapanood ng gawain ito, Panginoong Bible study na ito, na maunawaan ang mga salita mo na aming pag-aaralan at higit sa lahat sa patubay-kabay ng banal na Espiritu. Ito ay aming malakaran. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumitipende at nagtitiwala at umaasa at humihingi ng karunungan at katalinuhan upang maipahayag ang salita mo ang naayon sa iyong kalooban at katuruan ng may katapangan at higit sa lahat ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po rin ang Panginoon. Sige po, type niyo po dyan. Amen. So sa ating pag-aaral ngayong gabi, may kita nyo po dun sa tema, sabi nga po dyan, di ba po, matuwid kay Kristo. So, nung unang quarter po, andun tayo sa yung mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos, tapos sa ngayon po, yung winawaksi ang kasamaan at dumudulog sa panalangin. Ngayong gabi, ang pag-aaralan ho natin ay matatagpuan po sa aklat po ng Jeremias 1:4 Kung titingnan niyo po sa inyong mabuting balita Bible, ang pamagat po niyan ay yung ang pagtawag kay Jeremias. Kasi sa panahon natin ngayon, parang talagang very relevant ito, lalo na sa mga nagdaang araw, sa mga tinawag ng Diyos, sa mga matatapang at masusugid na tagasunod ng Panginoon na nagpapahayag ng salita niya, talagang parang unti-unti gumagawa ng paraan ng kaaway upang mapigilan na maipahayag ang katotohanan. Pero tayo talagang nagpupuri at papasalamat tayo kasi nabibigyan tayo ng pagkakataon
na magamit itong platform na to, hindi lamang po yung face-to-face sa church, maging itong platform ng online, upang maipahayag ang salita ng Diyos. Kaya patuloy ho nating ipanalangin ang mga gawain ng ating simbahan na talagang maipagpatuloy or lahat ng mga platform magamit ho natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at sa ikaluluwalhati niya. At ngayong gabi, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Jeremias 1, verse 4 to 10. Ayan, adjust ko lamang po para po mas lalo po ninyo mabasa kasi alam ko po na majority po sa atin ang gamit lang po ay cellphone, ano? Adjust ko lang po yung brightness niya para hindi mag-reflect sa salamin ko yung screen. Yan, purihin ng Panginoon. Tama po ba? Malinaw po ba yung aking audio? Pwede po bang thumbs up na lang dyan or amen na lang po kung malinaw po yung aking audio bago po tayo makapag-umpisa. Ayan, so purihin ng Panginoon, may konting delay lang yung pagpasok. So maraming salamat, Sir Jordi. Sabi po dito, sa aklat po ng Jeremias 1:4, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihing at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Naku po, purihin ng Panginoon. Malamang yung mga board of elders at yung mga ministry head, naramdaman yan. Bakit po? Kasi di ba po, inatasan po ng ating Panginoon or inatasan ni Pastor Archie na ang mga ministry heads at board of elders magpahayag or manguna sa Bible study every Sunday. Baka parang nakinikinita ko noon habang sinasabi siguro ni Pastor Archie sa mga kapatiran, kumbaga tinatawag kita para mag-Bible study, baka sagot nila. Ang sagot nila, naku po, Pastor, hindi po ako magaling magsalita. Baka i-claim nila yung bata pa po ako. Amen po ba? Sa mga board of elders na nandito, sa mga ministry, sila Ate Amy, sila Ninang Irma, sila Nanay Soli, sila yung nabigyan ng pagkakataon na magsalita. Malamang naramdaman nila to nung time na pinag-uusapan to sa meeting. Ayan, sige po, balik ko tayo. Sabi po sa verse 7, subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mong sabing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihan ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Verse 9, pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay. Hinipo ang kanyang mga labi at sinabi, ngayon ay ibinibigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Purihin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. At ngayong gabi, ang ating tema po na ating pag-aaralan ay sa ating nabasa sa Jeremias 1:4 ay pinamagatan po natin ang pagkatawag kay Jeremias. Ayan, sabi, ang pagkatawag kay Jeremias. Muli, balikan po natin. Sabi po sa Jeremias 1:4-8, sabi diyan, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihing at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. At sagot ko naman, Panginoong Yahweh,
Hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Verse 7, sabi diyan, subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ng aking sasabihin sa iyo, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi sa iyo. Ayan, adjust ko lang mo para mas malaki at mabasa niyo po. Purihin ng Panginoon. Sabi nga po, tinawag si Jeremias na ipahayag ang salita ng Panginoon sa mga tao sa Juda sa panahon ng digmaan at pagpapatalsik mula sa sarili nilang bayan. Kung nagsasalita man siya o nananahimik, pareho itong mabigat para sa kanya. Mabigat para kay Jeremias. Gayunpaman, kilala ng Panginoon si Jeremias at siya ang pumili sa kanya para maging propeta sa mga bansa. Bago pa man ipinanganak si Jeremias. Kaya talagang all-knowing God po, di ba? Mabigat para kay Jeremias ang mga inaasahan at pagtutol sa kanya ng mga tao. Kung nakinig siya sa iba at hindi sa Diyos, maaaring pinanghinaan na siya ng loob tungkol sa kanyang tungkulin. Parang sa atin lang po, di ba po, nung mga panahon siguro na kayo po ay nakaranas o nakaramdam ng pagtawag o nung binigyan po kayo, lalo na sa mga lingkod ng Diyos sa ating simbahan, nung binigyan or inatasan kayo ng isang tungkulin sa simbahan, lalo na po, siguro makaka-relate po dito din yung mga kapatid natin na yung mga board of elders, yung mga ministry head. Kasi hindi ho yan madaling gampanin. Tiyak ho yan, nakaramdam din ho tayo, nakakayanin ko ba to? Or baka nung time na nandun na tayo, tinanggap na natin pagtawag, baka kung makikinig lang tayo sa mga paligid natin, baka pwedeng nagsabi na hindi naman siya pwede. O kaya parang sa mga song lead wala namang, hindi naman maganda boses siya, pwede ko yan. Di ba po? Pero kung yun ang ating papakinggan, yung mga nasa paligid natin, baka talagang hindi ho tayo magpapatuloy. Or baka biglang umayaw na lang ho tayo dun sa tungkulin na inaatang sa atin ng ating Panginoon. Kumbaga, kung titingnan natin, mabigat din ho para sa atin yun. Kay Jeremias, gayon din, mabigat para kay Jeremias, ang siyempre, yung mga inaasahan at pagtutol sa kanya ng mga tao, kung nakinig siya sa iba at hindi sa Diyos, tiyak, maaaring pinanghinaan na siya ng loob tungkol sa kanyang tungkulin. Lalo na pagka yung ikaw, yung sarili mo, yung ikaw mismo, sarili mo, parang kumukontra sa tungkulin, yung tipong magsabi ka, ay, hindi ko kakayanin yan. Parang si Jeremias, di ba? Hindi ko ako magaling magsalita at bata pa po ako. At kaya, pastor, hindi ho. Sa ganito na lang ho akong ministry. Parang namimili pa ho tayo, no? Pero yun ang pagtawag ho sa atin. Ngunit, ang pinakinggan lang niya ay ang kanyang tagapaglikha. Sino yun? Ang ating Panginoon, si Yahweh. At ang plano at layunin niya para sa kanyang buhay. Purihin ng Panginoon, alam ko po sa lahat po ng mga manggagawa sa ating simbahan, lahat yan pinagdaanan. Yung time na naitalaga ka, na meron kang yung makungunahan na ministry, or magiging part ka ng isang ministry, ako ang inyong lingkod, nung nabigyan ho tayo ng tungkulin na mag-assist po kay pastor, lalo na po sa preaching, at gayon din nung tayo ay itinalagan na board of elder, parang noong una talaga may pag-anilangan, pero nagtiwala po ako sa Panginoon. Glory to God po, no? Dahil alam ko naman na hindi naman ho tayo bibigyan ng tungkulin o pagsubok ng ating Panginoon na hindi natin malalampasan basta magtitiwala at sa Kanya lang ho tayo aasa. Kasi pero kung sa pansariling kakayanan ho, ako po bilang inyong kapatid sa simbahan, hindi ko rin tiyak magagampanan yan. Kasi yung talino, yung karunungan, lahat po yan, inaasa ko po kay Lord. Amen po ba? So, ganun din, tiyak ako, naramdaman ko po yan. At alam ko po na ang bawat isa sa atin na naririto, hindi man ho tayo
worker pa sa church, pero yung pagtawag at pagdalo, iba po, parang tiyak niya may alinlangan niya, lalo na yung pagka nauulan, di ba po, parang nakakatamad, di ba, may online naman, pero hindi, purihin ng Panginoon kasi porsigido pa rin kayong dumadalo face to face. Kasi iba ho talaga pagka face to face kayong nakakasama sa Sunday service, iba ho yung talagang live ambience ho, yung sabay-sabay nating pagbibigyan ng papurit at salamat sa Diyos at gayon din sa pagsamba at higit sa lahat yung sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi pagka online ho, kahit pa paano may pros and cons ho yan, may consequences ho dyan. Bakit po? Pag nanonood ho kayo, pwede hong maraming barriers. Baka bang nanonood kayo, bigla may tatawag sa phone nyo, edi naputol na. Di ba po? So kaya kung titingnan ho natin ngayong gabi, pag-aaralan natin, ano nga ba ang sinasabi sa atin ng karanasan ni Jeremias tungkol sa pagkilos ng Diyos sa buhay niya, sa buhay natin, lalo-lalo na sa mga kabataan. Ayan, Georgie, isa ka sa leader ng Puray, di ba? Ganon din sa kay Sister Crisel. Kahit hindi man ho siya ang leader ng ating kabataan, isa ho yan sa talagang glory to God na sa mga tinitignan ng mga nakababata sa kanya. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Ate Crisel. O nakiki-ate na rin ako. Una, sabi po dito, itinataas at binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang mga tinawag niya. Itinataas at binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang mga tinawag niya. Yan, sa mapagpalang gabi po kay Brother Danny. Yan, nakita ko po dito na bumabati. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Sabi po dito, sa verse 4 to 7, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Verse 7, subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin, bata ka pa. Puri ng Panginoon, ano? Parang sinasabi, ito isang patunay na walang tinatangi ang ating Panginoon. Kung ikaw ay tinawag niya, hindi niya sinasabi na dahil ikaw ay matalino, or dahil ikaw ay may edad na, o dahil ikaw ay may karanasan na, or dahil ikaw ay magaling, kaya ka tinatawag. Hindi po. Isang patunay dito na pinapakita ni Lord na ang pagtawag niya sa atin ay hindi yung kung ano man yung panglabas sa anyo natin or yung kakayahan natin. Bagkus, ang tinitignan ni Lord talaga yung puso natin. At syempre, all-knowing God nga, hindi pa nga daw tayo pinapanganak or pinaglilihi pa lang daw tayo, alam na ng ating Panginoon kung ano ang pagtawag niya sa atin. Kaya nga tinawag ng Panginoon si Jeremias upang magsalita para sa kanya. Ngunit nag-alala si Jeremias sa kakayahan niyang magsalita dahil siya ay bata pa. Siguro ganun din yung mga ministry heads and board of elders, no? Nung sinabihan kayo na okay po mangunguna sa Bible study, baka mamaya tiyak may mga somehow na-entertain natin yung mga doubts natin, somehow nakapagbigay din tayo ng excuses, kasi ako man din po, dumaan din po tayo dyan nung time na kinausap po tayo ni Pastor Archie na pwedeng may isang Sunday na tayo ang magsasalita, kasi yun na po din yung panahon na ang ating mahal na Pastor Noli ay nagkasakit, so parang may katuwang siya. Parang natanong ko rin talaga yung sarili ko na kaya ko po ba? Di ba po? Or natanong ko rin na, Pastor, baka hindi ko kayanin. Kaya every time na tayo tumatayo doon, until now, andun pa rin po yung nervyos, yung kaba na baka mamaya walang makinig, or baka mamaya maipahayag ko yung salita ng Diyos nang hindi naayon sa kanyang kalooban at katuruan. Kaya ganun na lamang po ang panalangin po natin na every time na tayo ay maatasan na manguna or magpahayag ng salita ng Diyos sa mga kapatiran. Kaya ayun,
Si Jeremias, nag-alala din siya sa kanyang kakayahan na sinasabi niya na parang hindi siya magaling na tagapagsalita dahil una-una kapiran niya, bata pa siya. Sinabi ng Panginoon na hindi hadlang ang kanyang kabataan sa atin, hindi hadlang kung ano man ang estado natin sa buhay as long as tayo tinawag ng Panginoon. At hindi ito dapat maging dahilan na hindi niya pagsasalita dahil ang Diyos mismo ang tumawag sa kanya at nagtakda ng layunin para sa kanyang buhay. Ganoon din tayo sa simbahan. Kung tayo man ay tinawag, hindi naman ho yan parang drolats o parang roleta o palabunutan. Sino kaya ang susunod na magiging board of elders? Sino kaya ang magiging assistant ni pastor? Sino kaya ang mag-head ng ministry? Sige, bunot tayo. Sino ba ang madalas magsimba? Hindi naman ho ganun yun. Yan po ay ipinapanalangin ng mga board of elders. Yan ay sama-samang ipinapanalangin sa pangunguna po ni Pastor Archie. At kung ano man ang maging revelation ni Lord, nagtutugma-tugma yan. Kaya nga po yung kung natatandaan nyo po, yung isa sa ating board of elder, talaga may confirmation, nag-meeting po kami sa board noon. Siyempre, wala pa po siya that time. Kasi nananalangin pa lang po kami. And then, nung lumitaw po yung pangalan, yung mismo linggo, nakakausapin siya ni Pastor, siya po mismo ang lumapit. Purihin ng Panginoon, di ko na lang banggitin ang pangalan. Siya po mismo ang lumapit kay Pastor at nagpa-counsel kasi nga daw, meron siyang nararamdaman na pagtawag ng Diyos, hindi niya alam kung saan daw or kung paano siya makakapaglingkod sa Diyos. So nagkaroon ho, parang kumbaga in layman's terms, nagkaroon ng meeting of the minds, no? Yung board of elders sa pangunguna ni Pastor Archie, siya ang pangalan na nakita or parang nire-reveal ni Lord. Tapos yung kapatiran naman na yun, merong personal na conviction coming from the Holy Spirit na tinatawag talaga siya. Hindi niya lang alam kung saan posisyon. So, nung nag-meet happen yung pala, siya pala ay magiging board of elder natin. So, ganun po kumikilos ang Panginoon. Kasi nga, Diyos mismo ang tumawag sa atin at siya ang nagtakda ng layunin para sa kanyang mga anak o mga lingkod. Kung kayo po tatanungin ko, may panahon ba na naging hadlang ang inyong kalagayan sa buhay o kaya edad na pagtugon sa pagtawag ng Diyos? Imagine niyo po, kanya andito, glory to God sa Panginoon, kay Nanay Soli sa buhay niya. Hindi naman din ata in-expect o iniisip ni Nanay Soli na darating ang time siya ang mangunguna sa Bible study. Usually, nung nagumpisa po ang ating simbahan, teenager pa po kami noon, isa na yan sa nangunguna sa panalangin. So parang sabi nga, kung meron mang prayer warrior na tinatawag, isa yan si Nanay Soli. Kung isa yan sa kinakausap o tinitext, glory to God po, no, na panalangin niyo po ako. Pero nagulat tayo, 2 Sundays ago, nag-share si Nanay na nanguna sa Bible study. So isang katanungan din, paano nga ba tayo pinapalakas ng Diyos para magawa ang isang bagay na ipinapagawa niya sa atin? Sino nga ba ang nagbibigay ng kalakasan sa atin? Sino ba ang nagbibigay sa atin ng karunungan at katalinuhan para magampanan yan? Di ba ang Panginoon din? Kaya nga sabi nga po sa Pilipos 4:13, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi, I can do all things kasi malakas ako. I can do all things through Christ who strengthens me. May mga kanya-kanya ho tayong pagtawag, nagagampanan ho natin yan sa habag at grasya at paggabay ng ating Panginoon, hindi ho sa ating pansariling kalakasan. Ano po yung pangalawa? Tinawag tayo ng Diyos para sa mismong ipakilala siya. Tinatawag tayo ng Diyos para sa misyong ipakilala siya. Hindi naman yan sinasabi na maging lahat tayo ay maging pastor, lahat tayo ay maging tagapagturo, pero meron hong pagtawag sa atin na maipakilala siya, hindi lamang po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
mapapakilala natin siya sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Sabi nga po sa verse 7, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. At patuloy, sabi sa verse 10, ibinigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak o sakin at itapon, itayo at itayo. Hindi lamang binigyan ng Diyos ng kakayahan si Jeremias na hindi lamang tayo, hindi lamang tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan, kundi tinawag din niya tayo sa isang misyon na higit pa sa kanilang mga sarili o sa ating mga sarili. Kasi tayo, alam naman natin na may mission tayo sa buhay or may goal man tayo sa buhay, pero minsan or kadalasan may mission na binibigay sa atin si Lord na taliwas dun sa gusto nating mangyari. Tinawag si Jeremias na puntahan ang isang grupo ng mga tao para sabihin ang inuutos ng Diyos para sabihin niya. Sa pumuhay niya kasama ang Diyos, tinupad niya ang kanyang bahagi sa plano at layunin ng Diyos para sa buong bansa. Naging matapang siyang tagapagpahayag ng katotohanan ng Diyos. Ipinahayag ang kanyang mensahe at hinikayat ang mga tao bumalik sa kanya. Kung tayo ang tatanungin, ano kaya sa palagay natin ang misyon na ibinigay sa atin ng Diyos? Ako po, siyempre po, nasa ministry po tayo ng preaching ministry at naatasan tayo na mapangunahan ang mga kapatiran sa Bible study every third Wednesday at every last Sunday naman po ng month ay tayo po ay naatasang magpahayag ng mensahe ng Panginoon sa ating Sunday service at hindi lang po nagtatapos doon. Siyempre po, meron din po tayong personal na tungkulin na ma-share natin yung ating yung mabuting balita na dala-dala ng ating Panginoon, hindi lamang po sa ating pamilya, siyempre po sa mga taong malalapit sa atin at purihin ng Panginoon, nakakatuwa din po ang Panginoon sa buhay po ni Nanay Linda Bilog, di ba po siya minsan yung magtataho, nasyeseran niya, nalilid niya into prayer of acceptance, gayon din minsan kasakay niya sa aeroplano, di ba po? So, yun, ganun yung natin, parang personal na pagtawag sa atin. Kasi yung blessing na ating natanggap, yung napakagandang regalo ng ating Panginoon, hindi naman pwedeng sa atin lang. Kailangan maranasan din ng ibang hindi pa nakakakilala o kumikilala sa totoong Diyos yung naranasan natin, lalo na pagdating natin sa eternal na buhay. Amen po ba? Ayan. So, kung tatanungin ulit tayo, paano siya maipapakilala sa iba habang sinusunod ang kanyang layunin para sa buhay natin. Yun na, mamuhay tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, napakaganda ng tema natin, maging matuwid kay Kristo, kasi isa pamamaraan mo yan na pag tayo ay naging matuwid kay Kristo, nandoon po yung magmamanifesto sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, sa ating kilos at gawa, makikita yung buhay na Diyos sa buhay po natin. Na kahit hindi man tayo magsalita, makikita nila na iba talaga pag Kristiyano, di ba? So, minsan magtataka sila saan kayo nagsisimba. O kaya dahil sa kabutihan na naipapakita natin sa ating kapwa, nasasabi nila na, ay, kaya naman pala mabait, ay, kaya naman pala mabuting tao to. Bakit? Kasi Christian siya. Di ba po? Siguro pagka napakasarap po mapakinggan nun, glory to God. Siguro natutuwa din ang ating Panginoon pagka may mga taong nakakapagsabi niyan sa atin. At syempre, validation din ho yun. Ibig sabihin, nakakapamuhay ho tayo ng matuwid kay Kristo. Bagamat hanggat nandito ho tayo sa katawang lupa, ay magkakasala tayo, kaya hindi ho tayo pwedeng lumayo sa kanyang salita. Kaya patuloy tayong mag-aral ng kanyang salita. At patuloy natin panalangin, Lord, huwag niyo po kami bibitawan. Para patuloy tayong mamuhay sa kanyang layunin. Ano po yung pangatlo? Kasama ng Diyos ang mga kabataan
O tayo habang tinatawag at ipinapadala niya sila. So sa mga kabataan, tandaan natin napakaganda na sa inyong murang edad makapag-umpisa talaga kayo na mamuhay na kagad, na matuwid kay Kristo, magampanan na ninyo ang inyong tungkulin at tanggapin na ninyo ang pagtawag ng ating Panginoon. Yung kabataan na to, kung titingnan natin yung buhay ni Jeremias, ito ay nagpapatungkol sa mga kabataan na may murang edad pa. Pero applicable din ho yan sa ating mga nakatatanda, lalo-lalo na sa mga bago pa lang sa pananampalataya. Baka ang edad ho natin, katulad ko po, 49 po ako eh. Pero ang tanong, yung bang edad ko bilang mananampalataya niya or yung pagiging Christian ko, kabataan pa rin ba? Dapat yan, tumutugma yan. Kung gaano ka nakatagal na nakakilala kay Kristo, dapat unti-unti nagkakaedad din mo tayo, nagmamature tayo. Kumbaga day by day, unti-unti nababago tayo, lumalawak yung ating spiritual na pananaw na nagmumula sa Diyos. Kaya dumarating yung time na kahit sino iharap sa atin, talagang equip tayo kasi nga patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung pagtanda natin sa physical, sumasabay din yung pagtanda natin sa spiritual. Sabi nga, hindi tayo nananatiling mga sanggol sa pananampalataya. Sabi po sa verse 8 to 9, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. O, napakagandang assurance na binigay ng Panginoon. Hindi lang yun. Sinabi niya pa, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Parang harap mo na, kumbaga yung Diyos ang nagsasabi sa'yo, parang di mo pa paniniwalaan. Pagkatapos, inunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi, at sinabi, ngayon ay ibinibigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Kaya kung di nyo po napansin, sa simbahan po natin, every time po na may itinatalagang leader sa ministry or yung nagjo-join sa ministry, ipinapanalangin po yan. Lalo-lalo na po dun sa mga ang katungkulan po ay sa Board of Elders, Ministry Heads, di ba po, kasama ho natin silang dinededicate or pinagpre-pray sa pangunguna po ni Pastor Archie. Kasi po, ganun din ang ginawa ng ating Panginoon sa kay Jeremias. At gayon din, kumbaga, it is a show of faith na tayo'y nananampalataya na ang mga itinalaga ng Diyos hindi rin pababayaan at kasama natin ng Diyos at patuloy tayong iingatan niya. So pagkatapos inunat ni Yahweh ang kanyang mga kamay, hinipo ang kanyang mga labi at sinabi, ngayon ay binigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Tayo po, di ba po? Kapag tinawag tayo ng Diyos, ibinibigay din niya ang lahat ng kailangan natin upang maisakatuparan ng kanyang misyon. Nandyan ang salita ng Diyos, andyan ang pagkabay sa atin ng pastor, Pastor Archie, ng mga ministry heads, ng mga board of elders. So, andyan po. Kaya para may mga gagamitin si Lord para gabayan tayo na maunawaan natin at mapangyari sa ating buhay yung kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan. Kasi kasama natin siya at patuloy niya tayong iingatan. Amen po ba? So kayo po, kung kayo ang tatanungin, paano mo naranasan ang presensya ng Diyos at kung paano kanya inihanda para sa mismong ipinapagawa niya sa iyo. Alam niyo po, kung ako po ang mag-share, siyempre andun po yung takot, yung nervyos na, Lord, hindi naman po ako matalino, hindi ko naman kabisado ang Bible, pero po rin ng Panginoon, pagka gumagawa po tayo ng outline, siyempre po, talagang hinihingi ho natin yan sa Panginoon na, Lord, ano ba ang mensahe mo? Minsan, okay ka na, may nagawa ka na, pero a day before, biglang iba. O kaya, nagpe-preach na ho tayo. Ako po kasi pag nagpe-preach po, may sulat po ako para hindi ko po makalimutan Pero minsan, kahit nandun na yung mga notes mo, biglang may iba yung nilalaman nung Bible verse na una kong ibinasta.
naiiba yung nakalagay ko na parang kunyari yung illustration biglang naiiba, nababago or biglang may papasok na Bible verse. Ganun po parang kumbaga pag si Lord talaga ang nangusap at ginabayan ka ng banal na espiritu, kayo mismo mamamangha na nagawa ko yun. Natapos ko yun. Salamat Panginoon, ginabayan mo ako. Amen po ba? Ayan, makaka-relate po dyan yung mga ministry heads at board of elders po natin. Kaya nga sabi ni Pastor Archie, di ba, kung mababalikan nun natin, I think mga 3 Bible study ata ago yun. 3 Wednesdays ago. Na lagi ho kayong magbasta magbasta ng preaching para kung sakaling di daw siya umabot or hindi man loobin ni Lord, kung masiraan man siya, meron hong halili kay Pastor Archie, yung mga board of elders. So mag-ready po kayo, binanggit yung mga pangalan nyo. Kaya dapat ang likod ng Diyos laging handa. Amen po ba? Yan. Muli, balikan natin, recap po tayo. Ang ating tema ngayong gabi ay pagtawag kay Jeremias. So sa unang Jeremias, 4 Gs. At pinakita doon yung 3 bagay na matututunan natin sa buhay ni Jeremias na itinataas at binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang mga tinawag niya. Pangalawa, tinatawag tayo ng Diyos para sa misyong ipakilala siya. At pangatlo, kasama ng Diyos ang mga kabataan habang tinawag at ipinadala niya sila. So, hindi lang yan sa kabataan, sa edad po Ibig sabihin tayo po bilang Kristiyano, andun yung pagtawag sa atin at kasama natin ang Diyos. Ayan, puri ng Panginoon. Siyempre po, bago tayo magtapos, ang isang sinasabi ho sa atin dito, ang Diyos na tumawag, siya rin ang nagbibigay ng lakas sa atin. Di ba po? Kung hindi yan yung dito sa sa mundo na ating nilalakaran, minsan ako na-experience ko yan Tinawag ka pero nung nandun ka na parang iniwan ka naman. Or hindi man iniwan, hinayaan ka lang. Hindi ka man lang ginabayan or binigyan ng feedback kung tama ba yung ginagawa mo. Na-experience ko rin ho yan, maging sa trabaho o sa ministry. Matagal na rin ho kasi tayo sa ministry. Kung gaano ho katagal din ho ang ating simbahan, ganun din po ang tagal ko na rin po sa pananampalataya. So, na-experience din yan. Pero pag ang Diyos ang tumawag sa inyo, siya po ang nagbibigay ng lakas. Siya ang magtutuwid sa iyo, siya ang magbibigay ng feedback. Parang, kumbaga, mini-mentor ho tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Kasi iba ho yung pagko-coach. Yung pagko-coach, so turuan ka lang kung anong gagawin mo. Yung mentor ko, yun ho yung bukod ho dun sa tungkulin mo, ginagabayan ka pa personal. Yung kinakausap ka, kung may mali kang nagawa, kakusapin ka personal, sasabihin sa'yo. Kasi yun ang totoong pag-ibig, hindi yung kung saan padadaanin, di ba po? Kaya nga, totoo yung open rebuke is better than secret love. Open rebuke, kung maselan yung pagkakamali ng kapatiran, better kausapin personal. Amen? So sabi diyan, kilala tayo ng Diyos at itinakdahan niya kung ano ang ipinapagawa niya sa atin bago pa man tayo ipinanganak. So maaring sa atin dito para kung isipin ho natin para hindi nga pumasok sa isipan ko na mapupunta ako sa ganitong ministry. Kaya ka nandiyan kasi nga hindi ka pa pinapanganak. Alam na ni Lord yan. Maaring kaya lang na-delay kasi hindi tayo naging sensitive sa Holy Spirit, sa kanyang pagtawag, or marami pa tayong iba pang pinagkakaabalahan. Kaya hindi natin napapansin ang pagtawag ng ating Panginoon. Di ba po? Sabi nga dito, puri ng Panginoon. Kaya yun na, dapat tayo? Patuloy ho tayong mag-aral ng salita ng Diyos at patuloy din ho natin na mapaalalahanan ng bawat isa sa atin na ang Diyos, pag ang Diyos na tumawag, siyang nagbibigay lakas. Kasi nga po, kumbaga ang Diyos ang may initiative na kayo ay dalhin sa isang ministry, tama lamang po na
hindi niya ho tayo iiwan. Kumbaga, ang Diyos ang siyang nagpasimula ng panawagan, nakikita niya ang ating potensyal at layunin bago pa man natin ito makita. Nagkataon na siguro talagang dumarating ang time, napakatigas ang ulo natin, lumalayo tayo sa kanyang pagtawag, pero bandang huli, ibabalik at ibabalik tayo ni Lord. So, lagi naman, pag tayo naman ay kumbaga may pagtawag sa atin, ang nangyayari, tayo naman ay andun yung pag-aalinlangan. At normal lang yan na maramdaman ang kawalan ng kakayahan at takot kapag may malaki pinapagawa sa atin ng Diyos. Pero purihin ng Panginoon, ang tugon ni Jeremias ay kumbaga nakaka-relate sa ating sitwasyon ngayon para maiugnay natin sarili, o nga may pagtawag sa akin ng ating Panginoon, so dapat magpatuloy tayo, tanggapin natin ito. Dahil andoon ang pagtiyak ng Diyos na hindi niya tayo iiwan. Kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi pinabayaan ng Diyos si Jeremias, gayon din hindi niya rin tayo pababayaan. Hinipo niya ang kanyang bibig, binigyan siya ng mga salita at ipinangako ang kanyang presensya at proteksyon. Kasi nga po, ang salita ng Diyos, ang panawagan ay hindi lamang para magsalita, kundi ang magsalita ng may otoridad ng Diyos, isang mensahe na may kapangyarihan, bunutin at wasakin, sirain at ibaksa, at magtayo at magtanim. Kaya purihin ang Panginoon ngayong gabi. Ayan, maraming salamat, Sister Georgie. Yan, inano ni Sister Georgie. Pakita natin. Pero niya, balikan niyo na lang doon sa comment section para makita niyo. Purihin ang Panginoon sa buhay niyo, at gayon din, purihin ang Panginoon sa oras na nagdaan na tayo ay kanya muli pinangunahan at sinamahan sa ating Bible study. Purihin ang Panginoon. Sabi nga, matuwid kay Kristo 2025. Magpakumbaba, tumungo sa Diyos, winawaksi ang kasalanan, dumudulog sa panalangin. At bago tayo magtapos, muli paalala ko lang po, prayer meeting every Sunday, every day, 5 a.m. to 6 a.m. Then every Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. to 9 p.m. naman po. Samahan niyo po kami. At gayon din, maraming salamat sa mga panalangin ninyo at sa patuloy na suporta niyo sa panalangin, at gayon din sa pagbibigay. Andiyan po yung ating mga account numbers, lalo sa mga kapatiran natin na hindi naman po nakakapunta dahil nasa malayong lugar o nasa ibang bansa. Pwede pa rin po kayong magbigay ng suporta financially sa ating gawain. Ayan po yung ating mga account number, yung BPI, BDO account at GCash. Diretso po lahat yan sa ating treasurer, lalo na po yung GCash. Yung mga BPI account, BDO, quarterly, nire-report po yan ng ating treasurer sa quarterly meeting ng mga Board of Elders and Ministry Head. Muli, paalala, sa paparating na September 21, next Sunday service, pangungunahan po tayo ni Brother Greg sa Bible study. I think mukhang nakaikot na kasi this is the second time na si Kuya Greg ang mangunguna. Tapos ang presider po natin, ang aking sister wife, si Sister Jean. Sa offering naman po, pangungunahan po tayo sa panalangin ng ating ministry head sa prayer ministry, si Ate Emmy. At ang ating prayer flower bringer naman po ay ang Dumagit family. Yan, purihin ang Panginoon sa oras na nagdaan na tayo ay kanyang pinangunahan sa ating pag-aaral ng salita. At ngayon po, bago tayo mag-iwalay, bago po sumapit ang gabi, tayo makapagpahinga at mabigyan ng physical na pamamahinga ng ating Panginoon sa gabing ito, dahil alam natin ang bawat sa napagod, pero the joy of the Lord is our strength. Tayo po ay manalangin. Diyos sa mga Panginoon sa lahat, kami po pinupupuri at papasalamat sa oras na nagdaan na kami po ay inyong sinamahan at pinangunahan sa Bible study na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay po ni Jeremias, na isang napakagandang halimbawa ng pagtawag mo, ng andoon ang pangako mo, Lord, na sa lahat ng mga tinawag mo, hindi niyo po kami iiwan o pababayaan. Bagkos kayo ang magbibigay sa amin ng kakayahan na magampanan namin ang aming tungkulin sa inyong ministeryo. Salamat, Panginoon. Kaya patuloy naming panalangin, Lord,
na sa mga araw, buwan at taon pa na darating sa aming buhay, lalo na po Panginoon sa pagkakataon na kami makapaglingkod sa inyo lamang po kami dumidepende, patuloy na bigyan niyo po kami ng kakayahan, karunungan, katalino at katapangan na magampanan po namin ang aming tungkulin bilang mga anak at lingkod mo. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy po namin panalangin. Salamat, Panginoon, sa oras na ibibigay niyong kapahingahan sa amin ngayong gabi at bukas ng umaga, Panginoon, kami ay patuloy na nananampalataya at umaasa na sasalubong sa amin ang biyaya ng buhay na nagmumula sa inyo. Patuloy po namin ipinapanalangin, Panginoon, ang buong Peace of Harvest Christian Ministry, Panginoon, na patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan, at patuloy, Lord, na bigyan ng buhay na sa inyo po nakasentro. Kaya Lord, sa aming pasamantalang pag-iwalay, patuloy po namin pinangahawakan ng salita mo sa aklat po ng Bilang sa 24:26 na mapangyari po ito sa aming buhay, sa aming mga mahal sa buhay, sa pamilya po namin, sa Peace of Harvest Christian Ministry, sa buong bansang Pilipinas at sa bansang Israel. Pagpalain nawa ating atang kami ni Yahweh, kahabagan nawa sa baybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa, bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mahal ko po kayo sa Panginoon. Sisigaw sa'yo, umahanap. Kamatayan ay hindi namin kaya. Inako mong lahat ng kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay. Alam mo na, Purihin ka, purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ang ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na ang lahat na magturusan. Pinagsan mo ang lahat, patungo sa Ama. Salamat, Jesus. Sa'yo kami ang gawa. Dito sa ganun na lamang, bilang ng isang naman.